Magandang gabi po mga kapatid. Proverbs chapter 10 sa ating mga Biblia. Proverbs chapter 10 verse 22. Sabi po ng Bible, the blessings of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow with it. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapighatian. Tayo po ay manalangin, Panginoon, pagpalain niyo po ang aming pag-aaral, bigyan niyo kami ng karunungan, kaunawaan, at kaliwanagan mula sa mga salita. Kayo po ang siyang mauna sa amin, ma-recharge po muli kami spiritually. Alam po namin ay araw-araw nakipagbaka po kami sa aming mga financial na pangangailangan. Dalangin ko po na pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming buhay. Nawa dakilang Diyos ang mga material na bagay na ito ay hindi po dahilan upang ito, Panginoong Diyos, ang magpapalayo sa aming paglilingkod. Pagpalain niyo ang aming buhay sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Gusto pong babagatan yung ating pag-aaral ngayong gabi, the abundant blessings of a cheerful giver. The abundant blessings of a cheerful giver. So what is the secrets of the blessings of the Lord? Ano baga yung mga sikreto ng mga biyaya ng Panginoon? At alam po natin, in the New Testament time, mga kataga ng ating Panginoong Kristo ay iniwan po sa atin dun sa Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So this is our priority, mga kapatid, to seek first the kingdom of God. And then His righteousness is our pattern. At hindi po natin sariling katuwiran. Sabi po ng Biblia, and all these things shall be added unto you. So makikita po natin, mga kapatid, yung tinatawag po nating priority, yung pattern, at yung promise of all these blessings and all these things shall be added unto you. Dito makikita po natin sa Luke chapter 6:38, another secrets of the blessings of the Lord ay binanggit sa Luke 6:38. Sabi po ng Biblia, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together and running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that ye mete withal, it shall be measured to you again. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan, takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa iyong tandungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. At makikita po natin yung mga sikreto na ito, mga kapatid, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ito po yung mga susi na mga pagpapala ng Panginoon. Ano ba itong Proverbs chapter 10 verse 22? Yung the blessings of the Lord. Yung blessing ng Panginoon, alam po natin, mga kapatid, number one, we will see the blessings of the Lord is sufficient. Ito po ay sapat. Ang biyaya ng Panginoon ay sapat. Ibig sabihin, hindi ho nagkukulang. Bagaman marami po tayong pakukulang, ngunit ang biyaya ng Diyos ay hindi ho nagkukulang. At makikita po natin, mga kapatid, yung
pangako ng biyaya ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 28 verse 2. Ang sabi ng Biblia, and all these blessings, you will enjoy. These blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. So ang blessing ng Panginoon, sabi po ng Biblia, ay it is sufficient according to Deuteronomy 28 verse 2, and overtake thee. Ang blessing ng Panginoon ay nag-overtaking, mga kapatid. Kaya merong challenge ng Panginoon sa atin, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Kung iyong didinggin lamang ang tinig o yung salita ng Panginoon mong Diyos. So ibig sabihin, yung sikreto ng pagpapala ay nasa salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya ang pagpapala ng Diyos ay wala ko sa scam. Hindi po sa scam, hindi po sa gambling, hindi po sa online casino, hindi po sa online sabong, hindi po sa small lottery, hindi po sa sweepstake, hindi po sa mga lucky charm na sinusuot nyo, sa mga bracelet na yan, yung mga pampaswerte na ginagamit natin sa ating mga negosyo. Sapagkat hindi naman ho talaga ito yung mga nagdadagdag na mga biyaya ng Diyos, kundi ang Diyos mismo ang siyang nagbibigay ng mga biyaya nito, sapagkat naniniwala tayo that God is the source of all this sufficient blessing. Psalms chapter 84 verse 11. Kaya huwag ho tayo masyadong nagpapaniwala sa mga lucky charm. Ano po, mga kapatid? Kalaban po yan ng salita ng Diyos. Wala hong swerte at wala rin hong malas. Tsamba, meron. Joke lang. Psalms 84 verse 11. For the Lord God is a shield. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. Siya ay magbibigay ang Panginoon ay magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay na nagsisilakad ng matuwid. Kaya makikita po natin na ang Diyos ay hindi po maiksi ang kanyang mga kamay. Hindi ho madamot ang Diyos. Ang Diyos ay mapagbiyaya. He will give grace and glory, sabi ng Panginoon. Hindi siya nagkakait, hindi siya mapagkait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. Kaya makikita natin, mga kapatid, na ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay na-enjoy po natin ang lahat ng mga bagay na ito. Maging yung mga trabaho po natin, yung kinakain natin, na tinatangkilik natin sa araw-araw. Sinasabi ni Solomon sa kanyang salita sa Ecclesiastes chapter 3 verse 13. Ganito po yung kanyang sinabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 13. And also that every man should eat. Pakinggan ninyo, ating makita, ang bawat tao rin naman ay marapat kumain at uminom. Every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. It is the gift of God. Yung marapat na kumain ka at uminom at magalag sa kabutihan ng lahat niyang gawa, siyang kaloob ng Diyos. So lahat pala ng mga bagay na meron sa atin na tinatangkilik po natin araw-araw, ito po pala ay kaloob po ng Panginoon. Hindi dahil sa tayo po ay matalino, hindi po dahil sa tayo ay merong magandang trabaho, kundi ang lahat ng mga bagay na ito ay makikita po natin biyaya ng Diyos sa atin
araw-araw na dapat po nating i-enjoy. 2 Corinthians chapter 9 verse 5 to 8. Makikita po natin mga kapatid na ang blessing ng Panginoon ay sufficient. Ano po, hindi po nagkukulang. It is an overtaking, sabi po ng Biblia. Kaya ito, pinakita ni Apostol Pablo at ipinamalas sa kanila na yung Corinthian church sa kabila ng kanilang kahirapan ay ipinakita sa 2 Corinthians chapter 9 verse 5 to 8 kung paano po sila pinagpala ng Panginoon. Kaya dito, sabi na po ng Bible, therefore I thought it necessary to exhort the brethren. It was necessary to exhort the brethren that they would go before unto you and make up beforehand your bounty, whereof ye had noticed before, that the same might be ready as a matter of bounty and not as of covetousness. Mga kapatid, inisip ko nga, sabi na kailangan ipandik sa mga kapatid na mangunang pumarian sa inyo na ihanda agad ang inyong pagbibigay na ipinangako ng una upang maihanda na gaya ng pagbibigay at hindi gaya ng sapilitan. Kaya, he exhort the Corinthian church na yung example ng churches of Macedonia ay kanilang makopya din naman, kanilang matutunan din naman na hindi po sila magbigay ng kanilang mga buloy ng sapilitan, kundi ito po ay ayon sa pinasya ng kanilang puso. Doon sa verse 6, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. So sabi natin nung makaraan, there are two kinds of sower in this verse. Sa verse 6, they that sow sparingly and they that sow bountifully. Verse 7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kaniyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ang nagbibigay na masaya. Alam mo mga kapatid natin, napatunayan po ng Macedonian Church dun sa 2 Corinthians chapter 8, kung babasahin po niyo yung buong chapter, ay makikita po ninyo doon kung paano challenge ang Corinthian Church at paano pinakita ng ni Apostol Pablo na sa kabila ng kanilang kahirapan ay hindi naging hadlang yung kanilang kahirapan para sila ay tumulong sa gawain ng Panginoon. Kung titingnan niyo po yung kanilang kalagayan, mga kapatid, moreover, brethren, in verse 1, we do you to wit of the grace of God on the churches of Macedonia. So alam po nila yung biyaya ng Diyos, ipinapatalastas namin sa inyo, sabi ng biyaya ng Diyos. Kaya dito, makikita po natin na hindi ho natin kayang ubusin ang biyaya ng Diyos. Napakarami po ito. Ayon sa 1 Peter chapter 4 verse 10, sabi ng 1 Peter 4:10, ito po ay manifold grace of God. Verse 2 ng 2 Corinthians, mga kapatid, balik po tayo roon. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy. Yung kung papaano sa maraming pagsubok sa kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan, kagalakan, ang kanilang malabis na karukaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. So yung kanilang great trial of affliction
yung kanilang pagsubok sa kapighatian ay hindi ho naging hadlang na sila po ay makapaglingkod, hindi po naging hadlang para sila ay makapagbigay, hindi po sila hindi po ito naging hadlang para masuportahan si Apostol Pablo sa kaniyang missionary journey. Hindi rin ito naging hadlang para hindi masuportahan ang mga nangangailangan sa loob ng iglesia. Verse 3, for to their power I bear record, for their power, for their ability, I bear record, sabi ni Pablo, nagpapatutuo ako, sabi ni Pablo, and beyond their power, ayon sa higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila, they were willing of themselves. Kaya yan po ang ating makita na hindi hadlang yung kanilang kahirapan para sila ay maglingkod. Ganon din sa buhay natin bilang mananampalataya, na nawa mga kapatid, yung ating paglilingkod, yung ating kahirapan nawa ang hindi magiging hadlang para hindi ho tayo makapaglingkod sa Panginoon. Sabi ng marami, pastor, hindi kami nakapunta sa church dahil wala kami pamasahe. Kung ang lapit-lapit ng church, hindi maglakad. Nung araw, uso pa naman ang lakaran. Kaya makikita po natin, kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Tingnan po yung pangako. And God is able to make all grace. Lagi niyang binabanggit, all grace. Sufficient grace, mga kapatid. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things. Diyan po natin kinuha yung unang punto po natin, the blessings of the Lord is sufficient. Kaya nandyan yung word sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, yung word na sufficiency, God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Bakit kaya hindi po sila nawawalan ng biyaya? Sapagkat nagtatanim po sila ng magandang bagay. Mga kapatid, kaya yung giving po natin, yung ating pagbibigay, in our time, in our talent, in our treasure, in our testimony, yan po yung 4 na antas ng ating pagbibigay. Kung ating ibibigay po yan, makikitip na po natin yung biyaya ng Diyos. Sabi ng Panginoon kanina sa kanyang banal salita, that no good thing will He withhold from them that walk uprightly. 2 Corinthians chapter 12 verse 9, sabi ni Pablo, and he said unto me, sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Ang biyaya ng Diyos ay supisyente rin po, sapat din po mga kapatid, para ho sa ating mga karamdaman. Pangalawang bagay na ating makita, mga kapatid, basahin natin muli yung ating text sa Proverbs chapter 10 verse 22, the blessings of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow with it. Number 2 na makita po natin, mga kapatid, the blessings of the Lord is, number 1, sufficient. Number 2, the blessings of the Lord is sustaining. Sustaining. Deuteronomy chapter 26, verse 9. Deuteronomy chapter 26, verse 9. The blessings of the Lord is sufficient, that is overtaking. Number 2, the blessings of the Lord is sustaining,
that is overflowing. Deuteronomy chapter 26 verse 9. And He hath brought us into this place. Yan na po yung promised land. And hath given us this land, even a land that floweth with milk and honey. At kanyang dinala kami sa lupain ito at binigay sa amin ang lupaing binubukalan ng gatas at pulot. So, ibig sabihin ho, mapatid, overflowing. Yung biyaya ng Diyos, hindi lamang siyang nag-overtaking, kundi yung biyaya ng Diyos ay overflowing. Kaya makikita po natin dito, nag-overflow. Walang hong tigil, mapatid, yung tulo ng biyaya ng Panginoon sa kanila. It was overflowed with milk and honey. Kaya, ine-enjoy po nila yung biyaya ng Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya, kailangan po nila ng milk. It's flowed with milk. Sa tagal ba ng panahon na hindi sila nakainom ng gatas? 40 years in the wilderness. Baka yung iba, kailangan na po ng calcium. Pagdating nila doon, talaga nag-overflow yung gatas. And honey, sabi po ng Biblia. Mahalaga rin po yung honey. Ano po, pampalakas din po ng baga ito, pangtanggal ng karamdaman, pampalakas ng resistensya. Kung bumili po kayo ng honey, mga kapatid, sindihan nyo, kuha kayo ng cotton buds. Pag sinindahan nyo yan, ang tunay na honey, kapag sinindihan mo, naglalagablab, umaapoy po siya. Pero kung hindi yan umaapoy, hindi yan mag-apoy at sinindihan mo ng lighter, nilutong asukal po yan, na fake po kayo. Yun po ang tunay na honey, mga kapatid. Deuteronomy chapter 8, verse 10 to 19. Deuteronomy chapter 8, verse 10 to 19. When thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which He hath given thee. So makita po natin yung kabutihan ng Diyos sa kanila, dinila sila sa mabuting lupain. At meron pong warning ang Panginoon sa verse 11, beware that thou forget not the Lord thy God. Ito po yung pinakamasakit na punto o bahagi ng buhay mananampalataya na kung ikaw ay pinagpala ng Panginoon, ay yung trabaho mo ang nagiging dahilan na ikaw ay hindi na makakapaglingkod sa Panginoon dahil pinagpala ka na. Huwag nawa mangyari sa atin yung bagay na yun, mga kapatid. Ang tunay na biyaya ng Diyos, pakinggan po ninyo, ang tunay na biyaya ng Panginoon, hindi ho inilalayo. Hindi ho tayo inilalayo ng blessing ng Panginoon. Ang tunay na blessing ng Panginoon hindi naglalayo, mga kapatid, kundi yung tunay na blessing ng Panginoon ay inilalapit pa tayo sa Panginoon. Tandaan po natin. Kaya dito may warning ang Diyos sa bayan ng Israel through Moses, beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping His commandments and His judgment and His statutes, which I commanded this day. Verse 12, blessed when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses and dwell therein. Baka pag ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan, and when thy herds and thy flocks multiply, at pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied,
ang iyong ito ay dumami at ang lahat ng kinatangkilik mo ay dumami. Grabe pala ng Old Testament, multiplication pala. Pagdating ng New Testament, addition na lang. And all these things shall be added. Dito, multiplied eh. Pero mayroong pinapagawa ang Panginoon sa kanila. Itong masakit, verse 14. Then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage, who led thee through that great and terrible wilderness, wherein were fiery serpents and scorpions and drought, where there was no water, who brought thee forth out of the rock of flint, who fled in the wilderness with manna which thy fathers knew not, that he might humble thee, that he might prove thee to do thee good at thy latter end. And thou say in thine heart, at baka sabihin mo sa iyong puso, my power and my might of mine hand hath gotten me this wealth. Ang aking kapangyarihan at ang aking lakas ng kamay ang nagbigay sa akin ng kayamanan na ito. Alam niyo, verse 17, minsan, ito ang downfall ng napakaraming Kristiyano, yung magsimula na po siyang magmataas sa kanyang buhay at sinasabi sa kanyang puso, dahil matalino ako, masipag ako, kaya ako pinagpala ng Panginoon. Kaya ko nakamit yung kayamanan ito. Believe in yourself. Sabi ng marami, hindi believe in God na. Verse 18, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant, which He sware unto thy fathers, as it is this day. Tandaan po natin, kaya ang Diyos, kaya ho tayo pinagpapala upang sa ganun, mga kapatid, ay matupad ng Panginoon, mapagtibay ng Panginoon ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa kanilang mga ninuno o sa kanilang mga magulang sa mga araw na ito. Verse 19, and it shall be, if thou do at all forget the Lord thy God, and walk after other gods, and serve them, and worship them, I testify against you this day that ye shall surely perish. Alam niyo kung bakit minsan dinala ng Diyos sila sa Babylonian captivity for 70 years? Because of their idolatry. Kaya mga kapatid, sabi ng Panginoon, ang requirement niya lang ay thou shalt not forget the commandments of the Lord thy God. Yung lang naman po ang susi eh. Doon sa Proverbs 28:20. Proverbs 28:20. May binabanggit po rito ang Panginoon sa Proverbs 28:20. A faithful man shall abound with blessings. Ang tapat na tao ay nananagana sa pagpapala. But he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusa. Kaya mga kapatid, ang tunay na kayamanan ay makikita po natin mga kapatid. Ito mismo ay galing sa Panginoon. 4 na paraan kung paano ang Diyos ay magbigay. Una, sabi sa Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Number 2, sabi ni Pablo, work with thine own hands.
Number 3, yung ibang tao, nagbibigay sila sa inyo, and then 4 yung kaaway. Yan ang paraan. Pang-5 po yung nature na ginagamit ng Diyos kung paano tayo i-bless. Kaya hindi ko tayo dapat na magmadali na yumaman, mapatid. Huwag ho tayong manggulang. Huwag ho tayong manloko. O yung iba, dahil gustong yumaman na agad, nagbenta ng shabu. Nagbenta ng mga pinagbabawal na mga droga. Hindi ho yan ang tunay na pagpapala ng Panginoon. Pangatlong bagay na makita natin ngayong gabi. Una, the blessings of the Lord is sufficient. It is overtaking. Number 2, the blessings of the Lord is sustaining. And that is overflowing. Number 3, the blessings of the Lord is, number 2 is sufficient, sustaining. Number 3, the blessings of the Lord is satisfying or overloading. Psalm 68 verse 19. Psalms chapter 68 verse 19. Tingnan niyo po itong verse. Napakaganda po nito, mga kapatid. Blessed be the Lord who daily loaded us with benefits, even the God of our salvation, Selah. Purihin ang Panginoon sa pagpapasan araw-araw ng aming pasan, sa mga tuwid bagay ang Diyos na siyang aming kaligtasan. Daily, makikita po natin kung yung biyaya ng Panginoong Diyos ay overloading. Kaya sabi ng Panginoon sa Psalms 132 verse 15, I will abundantly bless her provision. Ang Diyos pag magbigay talagang sagana, abundant. I will bless her provision, sabi ng Panginoon. Kaya kalooban ng Diyos sa atin na tayo po ay pagpalain sa lahat ng mga bagay. Sapagkat yung biyaya ng Diyos ay nananagana araw-araw. Maging in the New Testament, yung pangako ng Panginoon sa John chapter 10 verse 10, ang sabi roon, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life, that they might have it more abundantly. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan na ito. Sapagkat alam po natin ang Panginoon, He is our good shepherd. Siya po yung ating mabuting pastor na nangangalaga sa atin araw-araw, at siya po yung nagpo-protect po sa atin araw-araw. Kaya ang Diyos, mga kapatid, kung makikita po natin dito, sabi niya, kung balik po tayo dun sa Psalms 132, verse 15, ang sabi roon, I will satisfy her poor with bread. Kaya yung biyaya, yung blessing ng Panginoon, merong satisfaction. Meron pong sufficiency. Meron pong tinatawag na sustaining, mapatid. Kaya hindi ko nakukulang ang Panginoon sa atin sa araw-araw. I will satisfy her poor with bread. Aking bubusugin ng pagkain ng kaniyang dukha. 2 Chronicles chapter 31 verse 5. 2 Chronicles chapter 31 verse 5. And as soon as the commandment came abroad, the children of Israel brought in abundance the first fruits of corn, wine, and oil, and honey, and of all the increase of the field, and the tithe of all things brought they in abundantly.
Kaya yung commandment in the Old Testament time, sabi ng Panginoon, kung magbibigay kayo, ay kayo ay aking pagpapalain. Ibigay nyo ang ikapu ng lahat ng mga bagay, and I will bless them. Now, in the New Testament times, makikita po natin yung kanilang paghahandog, kapatid, ay hindi na po sa pamamagitan ng ikapu. It is based on our grace giving. Hindi lamang po grace giving, kundi yung pagiging cheerful giver po natin, mga kapatid. Kaya pinakamagatan ko po yung ating pag-aaralan ngayong hapon, the abundant blessings of a generous, cheerful giver. Sabi natin kanina na yung sikreto ay makikita po natin sa Matthew 6:33 and Luke 6:38. Our first point this evening is the blessings of the Lord is sufficient. That is overtaking. Number 2, the blessing of the Lord is sustaining. That is overflowing. And number 3, the blessing of the Lord is satisfying, and that is overloading. Kaya, ano pa ba ang dahilan? Meron pa bang dahilan na hindi ho tayo maglingkod? Dahil ang Diyos ay inihanda ang mga biyaya na ito para sa atin. Pero ng mga panahonan ni Malakay, ni Hagay, makikita po natin kung bakit yung mga tao noon, nakalimutan sila ay pinagpala na, nakalimutan nila ang Panginoon. Hagay chapter 1 verse 6. Hagay chapter 1 verse 6. Sabi ng Panginoon sa kanila, ye have sown much and bring in little, ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. But he that earneth wages to put it into a bag with holes. Anong dahilan? Hindi ho sila nakakapag-ipon sapagkat yung kanilang financial na pangangailangan ay it is used only for their own self-centered priority. Kaya kahit anong laki na mga pera na dumadaan sa kanila, na mga biyaya na dumadaan sila, sabi ng Biblia, they earned wages to put it into a bag with holes, para lamang sila nag-iipon ng butas ang bulsa. Supot na may butas. Kaya, last thing, 2 Corinthians chapter 4, verse 15. For all things for your sakes. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God. Upang ang biyaya na pinarami sa pamamagitan ng marami ay siyang magpasagana ng pagpapasalamat sa ikwakwalhati ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ito po yung dahilan kung bakit pinagpapala tayo ng Panginoon upang gamitin po natin ang mga material na bagay na ito upang tayo makapaglingkod at upang makapagpasalamat sa Diyos through our finances to redound to the glory of God. Proverbs chapter 10 verse 22. The blessings of the Lord it maketh rich, and he added no sorrow with it. Naniniwala tayo yung tunay na blessing ng Panginoon ay hindi po nagdadagdag ng kapighatian.
overtaking, siksik, overflowing, umaapaw, overloading, liglig. Siksik, liglig, at umaapaw. Magandang gabi po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.